Difference ng glutathione from placenta. Hindi po ito natural na matatagpuan sa ating katawan. Alam nyo, pag pumupunta po ako ng China sa mga factory nila, marami na po tayong forms ng glutathione na dapat alam nyo, improvement in hyperpigmentation as well. Wala akong na-experience sa purging, and according sa mga studies, walang purging nagaganap. Ibig sabihin po, mas nakakamura tayo. Kasi hindi siya nakaka-add ng ganda mga kamukha. Pwede ba silang pagsabayin? Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong salit, lahat ay bibiin. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart! Para po sa video natin ngayong araw na ito, i-differentiate po natin yung glutathione from placenta. Kasi marami nga rin po sa inyo ang nagko-comment, nagme-message sa atin at tinatanong, Sir Lawrence, ano nga ba ang mas maganda? Glutathione ba? Placenta? Ngayon, pag-uusapan po natin ito mga kamukha. And back up po ito with studies. Ayan, may mga research po tayo. And para po sa mga related journal articles and mga studies po, maglilink po tayo sa description box sa baba. I-click nyo po yan kung gusto nyo pong magbasa ng mga studies. Ano nga ba ang difference ng glutathione from placenta? Pag-usapan po muna siguro natin ang glutathione. Okay, glutathione nga po is present na in our body. Uminom man tayo or hindi tayo uminom ng glutathione, meron pong glutathione sa ating katawan. It's not foreign mga kamukha, tatandaan nyo po yan. So ano nga ba ang glutathione? Glutathione is a powerful antioxidant. Yung antioxidant mga kamukha, lumalaban po yan sa mga free radicals, sa mga oxidative stress ng ating katawan. Kaya nga po sinasabi na pwede tayong pumuti or side effect nito na pwede tayong pumuti kasi as an antioxidant na lumalaban sa mga oxidative stress, nasi-stimulate niya po yung melanin production. And yung melanin nga po, yan nga po ang in charge sa ating skin color. Ayan, o diba? So, pinag-uusapan na po natin yan lagi. So, ang glutathione nga po is made with or made up with amino acid po ito. And then, ang purpose po niya is nakaka-detoxify para po sa ating immune system and also para po sa ating liver and also kidney. On the other hand naman, mga kamukha, ito pong si placenta, wala nga po tayong placenta lahat sa katawan. Hindi po ito natural na matatagpuan sa ating katawan unless nanay kayo. Charis. Ito nga pong placenta is temporary organ lamang po ito na matatagpuan sa uterus ng babae during their pregnancy. Ibig sabihin, sa mga buntis matatagpuan ng placenta. Tapos yung purpose ng placenta talaga is para sa nourishment ng mga fetus po. Okay, matatagpuan po natin ang placenta sa mga sheep, horses, deer. Alam nyo, pag pumupunta po ako ng China sa mga factory nila, placenta talaga yung ino-offer nila. Tapos ang main na mga ginagamit sa China is from deer. Yan, mas gusto nila yung placenta if i-compare sa glutathione. Pero pag-uusapan pa rin po natin yan mamaya. And then of course is sa human. Rich po ito in amino acid, vitamins, and also minerals. Ano nga ba yung kagandahan ng placenta? According sa mga studies, mga kamukha, maglilink tayo sa description box sa baba. Una is nakaka-stimulate daw po ito ng skin renewal. So, nagsished yung pigmentation cells, kaya nagkakaroon ng magandang appearance ang ating skin. Pangalawa, lumalaban nga rin po ito sa mga free radicals. At pinag-usapan nga po natin kanina yung sa glutathione, kapag lumalaban sa mga free radicals, sa mga oxidative stress ng ating katawan, ang nangyayari is nasi-stimulate yung melanin production. And then yung third one is nakakapag-improve po ito ng blood circulation of the skin, kaya nagiging mas maganda at nagkakaroon tayo ng radiant glow. Kaya kung makikita nyo po, kapag nagre-review ko ng mga placenta na mga products, lagi ko pong sinasabi na hindi lamang po siya pagpapaputi, pero parang meron din po siyang factor na para sa overall condition ng ating skin. Kasi sinasabi ko nga rin po na yung placenta is para po siyang combination ng glutathione and medyo may
konting collagen siya mga kamuka. On the other hand naman po, ang glutathione is para sa ating immune system, para sa ating kidney, liver, pag-detoxify, and side effect na nga lang po na pwede tayong pumuti. Titingnan nga po natin yung mga studies ng difference nilang dalawa. Sa review po na published in PMC, under the Randomized Controlled Trial or RCT na tinatawag, kakita po ng significant reduction in melanin index with oral and topical compared po sa placebo effect. Yung placebo effect, wala silang ginagamit pero parang iniisip lang nila na merong ganon. So nakakita na may reduction talaga ng melanin sa melanin index. According nga rin po sa ibang studies, yung topical na glutathione can lead to temporary reduction in melanin. Okay, so maglalagay na nga lang po tayo sa baba. And then, eto na. Marami rin po studies ang nagsasabi or nagpapakita na yung bioavailability is limited yung absorption sa ating katawan. Yung yung mga reduced na L-glutathione. Kaya ngayon, marami na po tayong forms ng glutathione na dapat alam nyo yan mga kamuka. Dito po sa Pilipinas, meron po tayong 4 na forms ng glutathione na available. Una na nga po dyan is, of course, the OG, which is the reduced glutathione. Sinasabi nga po, ito nga po yung OG, dito talaga nag-start ang lahat. Kung gusto nyo po na talagang doon tayo sa simula, ay pwede nyo pong puntahan yung route na reduced L-glutathione. So, titingnan nyo po yung ingredients list. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo, focus kayo sa ingredients list. Nasabi nga na mababa yung absorption rate niya, nasa 40 to 50%. Kaya yung mga manufacturers, mga pharmacists, mga formulators po natin is nag-formulate po sila ng mga iba na mga forms ng glutathione. Yung pangalawa po, free form na glutathione. Ayan po, sineparate or sinegregate na po nila yung mga amino acid para mas mabilis po ma-absorb ng ating katawan. Tinatawag na nga rin po nila ito ngayon na Mashiro na glutathione, which is patented po yan. Third one is S-acetyl na glutathione. Yung S-acetyl na glutathione, it's another form na naman nga po yan ng glutathione at sinasabi na mas mabilis po na na-absorb sa ating katawan. Then yung last one po is sinatawag po natin na liposomal glutathione. Yung liposomal glutathione, same nga rin po yan mga kamuka. Mas mabilis na po na-absorb ng ating katawan yan. Kaya ayan po, mamimili kayo mga kamuka kung ano nga bang form muna ng glutathione. And kung gusto nyo talaga na magpaputi, focus kayo sa glutathione mga kamuka. Kung gusto nyo nga po bala malaman kung ano yung mga favorite natin ng mga brands, ayan, maglalagay na nga lang po tayo dyan sa ating basket and also sa description box sa baba. Mas detail doon sa description box sa baba mga kamuka. Check nyo na lang. Okay. Now, let's go naman po sa placenta. Dito po sa mga studies ng placenta is konti lamang po ito if i-compare po natin sa studies ng glutathione. So according po sa isang randomized double-blind controlled study in PMC po, pinapakita nga po dito, yung placenta raw po is nakaka-protect against UV-induced pigmentation and affect melanin. Wow! Fairness ha? Isa rin po sa Research Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences, and Applications. Nakita po dito yung improvement in hyperpigmentation as well by using ito nga pong placenta. Wow! Tapos, ang kagandahan nga po ng placenta is for skin hydration, according po sa studies, antioxidant, overall skin health, and also condition ng ating skin. Now, ano yung advantages or disadvantages nilang dalawa? Let's go first kay glutathione. Kay glutathione nga po, since ito po ay nakaka-detoxify ng ating katawan mga kamuka, may tendency po na mag-purge talaga tayo. Yung purging is pwede po tayong mag-breakout or mag-pimples. Kaya yung iba sa inyo, sinasabi na, Sir Lawrence, pinipimple ako. Pwede nga po na maging side effect talaga na ilabas talaga yung mga toxins sa ating katawan. On the other hand naman po, sa placenta, wala tayong na-experience. Ako personally, wala akong na-experience sa purging and according sa mga studies, walang purging nagaganap. Pero ang nagiging disadvantage niya is allergy. Kung hindi nyo kahiyang kunyari yung sa mga marine, sa mga sheep, sa deer, horses, sa human placenta, magkakaroon nga po kayo ng problema. Pero mababa lang yung percentage. Ako, never talaga akong nag-purge dito sa placenta. Next disadvantage. Ito nga pong si glutathione, marami siyang forms. And kailangan nyo talagang mamili ng form na para sa inyo mga kamuka.
Hindi siya yung parang isang gamitan lang, best na siya agad sa inyo. Sa experience ko talaga mga kamukha, kailangan nyo talaga maghanap ng best para sa inyo. Kaya ako nga rin po, sa tagal-tagal ko nang nagtitake ng glutathione, hindi ako nag-endorse. Talaga sinasabi ko po sa inyo na i-check nyo talaga yung ingredients list para talaga malaman nyo kung ano yung best para sa inyo. And then on the other hand naman, para kay placenta, medyo mahal siya. Yun talaga, kasi konti lamang po ang nag-o-offer, may kamahalan talaga ang mga placenta brands. Unlike, if i-compare po natin sa glutathione, kasi ang dami na nga po ngayon ng glutathione brands, ang dami nagmamanufacture, ibig sabihin po, mas nakakamura tayo or maraming available na mas mura na in the market. So ayan, check nyo siya maigi. And then yung third one po natin is usually yung mga glutathione brands, ang daming added ingredients. Minsan hindi siya nakaka-add ng ganda mga kamukha. Minsan mas maganda na konti, pero targeted. Magdedepende siya kung gusto nyo ba ng multivitamins or gusto nyo lang talaga mag-focus sa glutathione. Magdedepende siya sa inyo mga kamukha. On the other hand naman nga po, sa placenta, konti lamang po ang nag-o-offer nito. Kaya medyo konti lang. Yung mga nagustuhan natin na placenta brands mga kamukha, yung okay na okay sa atin, maglalagay na lang tayo sa basket and also sa description box sa baba. Check nyo na lang siya mga kamukha. So ayan, pinresent ko sa inyo yan mga kamukha. Ano yung nagustuhan nyo? Glutathione, placenta, tapos kung tatanungin nyo ako kung pwede ba silang pagsabayin, yes mga kamukha. Kung medyo naka-LL kayo, nakaluwag-luwag kayo, pwede naman silang pagsabayin dalawa. Let me know your thoughts nga po and share your experience. Magkwentuhan tayo sa comment section sa baba. And kung nagpapaputi po kayo, syempre dapat po yan combination of different products, panloob at panglabas. May separate video po tayo niya mga kamukha. I-click nyo na po to. Syempre mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano po ba yan? Magkita-kita po tayo sa next video natin. Click nyo na to!